dear beloved, Boss Mike, Cervera. Humingi ng paumanhin si PDP President at Senador Robin Padilla sa lahat ng mga nasaktan sa naging kill remarks ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaraang proclamation rally. Sa naturang event, palokong sinabi ng dating Pangulo na kailangan lamang nilang pumatay ng 15 senador upang makapasok ang mga senatorial candidates na kanyang sinusuportahan. Tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa, iginit din ni Padilla na biro lamang ito. Pero handa naman umano si Duterte na kaharapin ang anumang legal liability kung mayroon man. Kita nyo mga kababayan ko, diba? Sabi ko sa inyo, si Robin Padilla humihingi ng paumanhin. Kulang na lang lumuhod eh. Pero si Digong mga kababayan, na dapat siya yung humingi ng tawad sa atin, mga kababayan, abay hindi magawa. Ano po, matigas talaga mukha. Inuutusan yung yung presidente ng partido nila. Si Robin Padilla kasi ang presidente ng partido nila. Oh, ngayon mga kababayan, si Digong naman yung kanilang poon. Oo. Ngayon mga kababayan, nakagawa ng kasalanan eh. Si Digong, bakit hindi siya yung humingi ng tawad? Bakit si Robin Padilla? Di po ba? Ibig sabihin, naramdaman nila. Ano po? Naramdaman nila na talagang malaki yung epekto sa kandidatura ng mga ng mga ini-endorso nila. Yung po yung totoo dyan mga kababayan, malaki talaga epekto. Kita nyo naman, nag-viral. Ano sabi at pulso ng tao? Abay, hindi binibiro ang pagsasabi na papatay ka. Hindi lang isa, kundi 15. At may kasama pang pabomba. Diba? Mga kababayan, alam nyo naman tayong mga Pilipino, medyo konserbatibo. Alam nyo ho yan, Tayong mga Pilipino ho ay medyo konserbatibo. Kung nung panahon ng ating mga bayaning si Rizal, si Luna, Bonifacio, at iba pa, medyo Maria Clara at medyo Maginoo. Ganun tayo. Pero ngayon, mga kababayan, lumipas ang panahon, naging medyo-medyo na lang. Tama po ba, mga kababayan? Tama, no? Naging medyo-medyo konserbatibo na lang tayo. Hindi tulad nung unang panahon, talagang, ang mga babae nun, talagang gaganon, no? May dalang pamaypay, Maria Clara. Pag kinikilig, gaganon, tinatago pa yung tawa. Ngayon, mga kababayan, yung babae na nagyayaya. Nung araw, mga kababayan, ultimo, daliri ng mga babae, di mo mahawakan. Ngayon, mga kababayan, yung mga babae, nako, pumupunta sa bahay ng lalaki, kakatok sa kwarto, sabay labas ang lahat. Oo. Di mo ba? Ngayon, mga kababayan, yung kalalakihan naman, kung dati magiginoo, kung dati isa lang ang mga iniirog. Aba ngayon, mga kababayan, puro mga babaero. Hindi ako kasali doon. Puro mga babaero, maliban ako. Di ba? Abay, grabe naman itong mga lalaki. Biruin, may asawa. Aba, may kabit pa. At nagagawa pang mag-beer house yung inang-inang. Tapos mga kababayan, yung mga babae naman. Balikan natin yung mga babae. Huwag na yung mga lalaki. Baka magkabistuhan. Di ba? Nakikita nyo ba, mga kababayan? Ito, pansinin ninyo. Bakit ho kadalasan nang natutulpo sa pangangaliwa, pangangabit, pagchichit, mga babae? Di nyo ba napansin yan? Karamihan ng mga dinadala sa tulpo, puro mga babae nirereklamo. Kung hindi kung hindi nangingabit, kung hindi habang nasa abroad yung asawa, nako! Kamakailan lang mga kababayan yung balita, Valentine's Day, mga kababayan, abay dala-dala pa yung baby nila. Abay, kita mo nakipagkita dun sa kabit niya.
Eh yung lalaki nakatunog, nakaramdam. Ay, mga kababayan, mga lalaki malakas makiramdam. Mag-ingat kayo dyan. Hindi lang umiimik yan, pero malakas makiramdam. Pero nyo yung babae, pumunta nag-check-in sila. Sinundan ni lalaki, nakita niya. Hubot-hubad sila mga kababayan. Dala-dala pa yung anak nila. Kita nyo mga kababayan. Grabe talaga si Eva. Si Eva talaga mga kababayan ang nauna. Boss Mike, napunta tayo doon. Hindi na ba yan yung topic natin eh. Ang topic natin, ito, si Robin at saka si Fiona. Di ba ginagaya ko lang naman sa Tricom? Sa Tricom, ganun din nangyari eh. Ang topic mga kababayan, yung mga vlogger na fake news eh. Biglang napunta sa West Philippines eh. Anong pagkakaiba no? Ginaya ko lang. Ganun lang. Trip ko manggaya eh. Di ba? Lalo na hindi pa kayo nagla-like. Di ba? Hindi kayo nagla-like. Gusto nyo, ilihis ko na lang tong topic na to. Puntahan na lang natin ang mga kalokohan ng mga babae na to. Alam nyo, mga kababayan, aminin nyo hindi, mga babae. Kayo, mas malupit mag-cheat. Kasi kayo mga kababayan, talagang malupit magtago eh. Yung mga lalaki kasi mayayabang yan. Yung mga lalaki, mayayabang yan. Kaya madaling mabuko. Kita nyo kapag may babae, pinagmamalaki pa sa tropa, pinapagmalaki pa kay kumpare, mas madaling mabuko. Yung mga babae, ultimo sa kumare, hindi pinagsasabi. Oo. Ganun ho mga babae Pag nag-cheat yan, may ginagawang kasalanan. Kahit sino, hindi pinagtitiwala eh. Yung mga lalaki, chismoso yung mga yan. Pero makayabang lang. Sinabi kay kumpare, sinabi doon sa tropa, niyabang doon sa meeting nila. Di madaling mabuko, yung babae, nako! Hindi nyo nalalaman, gumagawa na ng kalukuhan. Di ba? Ganyan ang mga babae. Ay, nako, magugulat kayo eh. Pero inyo, paalam lang yan, magsisimba eh. Yung simba pala, iba yung niluluhuran eh. Diba? Magsisimba ako, lulud ako. Iba pala yung niluhuran. Iba pala yung dinasalan, mga kababayan. Naging albularyo pa. Bakit kanyo mga kababayan naging albularyo? Aba, bago magdasal, nilalawayan niya. Ay! Aminin nyo na! Di naman kayo makukulong. Di po ba? Eto na, bakit ba? Ito kasi si Robin eh. Lintik na to. Ay, joke ko lang yun. Huwag nyo masyadong intindihin yun. Parang ginaya ko lang yung Tricom. Kanina, nilihis-lihis nila. Ang dami pa ikot-ikot. Puro dating West Philippines si topic nila. Paano? Si Marcoleta. Diba? Yung idol ko, gustong magmalinis pa. Idol naman! Idol, Marcoleta! Oo, ikaw! Ay, wala na. Nasabi mo nung nakaraan eh. Diba? Nasabi mo na nung nakaraan yun. Yung ginawa mo ngayon eh. Pinilit mo lang talagang linisin yung sarili mo. Pero okay lang din yun. Diba? Okay lang din yung ginawa niya. Oo. Kaya lang, mga kababayan, naging boring yung hearing nila. Diba? Naging boring yung hearing nila eh. Hindi na tulad dati, talagang merong bakbakan, excited tayo eh. Wala. Doon lang, umikot. West Philippines Sea. Oo. Ayun. Parang kulang na lang, mag-lecture siya. Diba? Irrelevant naman eh. Yung alin, West Philippines Sea sa topic doon. At dapat na pulungin. Ang pupulungin doon yung mga fake news vlogger. Pero nag-focus sila sa West Philippine Sea. Sabi pa niya, wala kahit na gumamit kayo ng ng Google Map, hindi nyo makikita. Aba, ako naman mga kababayan. Dahil idol ko nga, syempre magpapauto ako sa kanya. Aba, nag-check ako mga kababayan, chinik ko. Naku, wala ba? Google Map ako mga kababayan eh. West Philippine Sea, dalin mo ko ron. Aba mga kababayan, meron! Sinungaling talaga tong idol ko, Napakawalang niya eh.
Oo. Napakawalang yan ng yung mga naninira sa idol ko. Baka kasi mamaya gisahin niya ako. Idol, pag ginisa mo ako, isa lang sasabihin ko sa'yo, maniwala ka. Eto na, punta na nga natin siya. Bago natin puntahan si Robin Padilla. Hayaan na natin yan. Ito, mga kababayan, si Robin Padilla muna. Tignan ninyo. Eto, mga kababayan, pakinggan ninyo. Parang tila ba yung kanilang mga sinasabi, binabawi. Eto, pakinggan ninyo. Magugulat kayo rito. Ay, grabe yung mga DDS dyan, makinig kayo. Nang may matutunan kayo. Dito, saan? Sa presidente ng PDP. Etong si Bigote. Etong sino ba to? Si Robin Padilla. Emma, thank you naman. Pakinggan nyo. Sir, may mga nagsasabi po na parang medyo opposition daw yung Duterte family nga po sa administrate. Sir, do you see it that way po na parang opposition? Sa huli naming pagsasama ni Mayor, napakaganda ng sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi? Hindi ko maka-classify na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulo. Ano yung huling pahayag? Makinig kayo mga kababayan, importante to. Ito daw huling pahayag ni Digunyo. Sige, pagbigyan natin. Rodrigo Roa Duterte, nung nagkaroon kami ng huling General Convention. Kasi ang ganda ng sinabi niya. Ano po yun, sir? Una, sinabi niya, hindi korap si Bongbong. Palagay ko, wala nang gaganda pa doon. Kita nyo? Sabi daw ni Digong, hindi korap si Bongbong. Hindi korap si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo mga kababayan? Anong pinagsasabi ng mga aso nyo? Anong pinagsasabi ni Maharlika, ni Labanat Bay, at kung sino-sino pa? Kung galing pala sa idol mo, kay Digong, na hindi kurakot si Pangulong Bongbong. Kita nyo? Napagugil. Ganyan ako. Napagugil ako bigla kasi sabi ng idol ko wala eh. Mamaya papakita ko talakayin natin yung mga kababayan. Ito mahalaga. Ito, tingnan nyo Sabi ni Digong, hindi daw kurakot si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, grabe. Ni dating Pangulo. Maka-classify na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ano yun? Ano yung sabi? Makinig kayo mga kababayan Makinig kayo. Nung nagkaroon kami ng huling General Convention. Kasi ang ganda ng sinabi niya. Ang ganda ng sinabi niya. Ano yung sinabi niya? Pakiulit. Ano po yun, sir? Una, sinabi niya, hindi korap si Bongbong. Kita nyo? Una, sinabi, hindi korap si Bongbong. Bakit itong mga aso, mga tuta, mga uken? Yung mga uken. At saka yung mga askal. Sabi daw ni Digong na naman, hindi kurakot si Bongbong. Ako lang ang kurakot, sabi niya. Ay, nako. Paano to? Ang hirap-hirap naman ninyo. Alam nyo sa mga DDS, nahihirapan na ako sa inyo. Hindi nyo na alam kung paano ipagtatanggol si Digong, Kaya mga kababayan, ang huling banat nila, joke lang ni Digong yan. Lahat ng sinasabi niya, joke lang. Sige, biruin nyo. Alin? Biruin nyo kahirapan ng tao. Biruin nyo yung alin? Yung mga nararamdaman ng tao. Biruin nyo yung bansang ito. Para sa inyo kasi puro lahat biro lang. Seryosong usapin ang kahirapan. Seryosong usapin ang katahimikan at seguridad ng ating mga kababayan. Seryosong usapin yan. Seryosong usapin yung pangangailangan ng mga kababayan natin. Seryosong usapin yung ating mga teritoryo na pinaglalaban ni Pangulo. Seryoso yan. Kaya lang sila mga kababayan, puro biro na lang. Wala na silang alam kundi biro. Biro lang ni Digong. Lahat na lang sabihin, biro lang ni Digong. Biro. Putik na yan. Kininayo manan. Puro biro na lang kayo. Ay, nako. Our beloved Boss Mike.
Cervera!